Matapos kainin ng Ice Golem ang isa sa mga halimaw na low rank, itinuon nito ang kanyang paningin kay Sangwoo at sa kanyang mga clone. Nagagawa nilang iwasan ang mga pag-atake nito, at sinisikap nilang pabagsakin ito mismo, ngunit ang kanilang mga magic bullet ay hindi man lang nag-iwan ng mga gasgas sa golem. Biglang naalala ni Sangwoo ang mga tagubili ni Park Hwan-tae sakaling makasalubong ang mismong halimaw na ito. Ipinaliwanag ni Mr. Park na ang tanging paraan upang patayin ang isang golem ay sa pamamagitan ng pagsira sa core nito, ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, isa sa kanyang mga clone na may hawak ng teleportation scroll ay nadurog at napatay ng golem. Si Sangwoo, nang makita ito, ay natakot, ngunit biglang bumalik sa kanyang kamalayan at tumakbo patungo sa halimaw habang kakainin na nito ang kanyang clone. May ibinato si Sangwoo sa bibig ng golem habang ngumunguya ito, at napaupo siya at hinihingal habang ipinapaliwanag niya ang kanyang ginawa. Kinuha niya ang teleportation scroll at ginamit ito habang kinakain ang kanyang clone, kaya na-teleport ang core ng golem at napatay ito. Pagkatapos patayin ang golem, sa wakas ay nag-level up si Sangwoo, at ngayon ay kaya na niyang magpatawag ng 7 clone. Sinabi niya sa kanyang mga clone na magpatuloy sa kanilang mga kilos, at lumipat na ang eksena. Dito, ang eksena ay lumipat sa isang pamilyar na mukha, at ito ay ang bastardo na nakikipag-usap sa mas malaking meatball na bastardo na binugbog ni Sangwoo. Ang maliit na bastardo ay nagpapaliwanag kung paano siya nahuli ng Silver Moon Guild, at ang malaking bastardo ay humanga sa kung paano siya nakaligtas sa kanyang pagkakabilanggo. Nag-aalangan, ipinaliwanag niya kung paano siya nakakuha ng tulong ngunit hindi niya binanggit na nakuha niya ito mula kay Sangwoo. Nataranta ang malaking bastardo, kaya hindi na niya pinilit itong alamin. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, isang malakas na kalabog ang nagmumula sa kanilang pintuan. Pinuksan ng malaking bastardo ang pinto, at may sumuntok sa mukha niya ng walang babala. Ito ay si Kang Chung-sang, ang vice leader ng Silver Moon Guild, at hinihiling niyang malaman kung sino ang umatake sa kanyang mga miyembro ng guild dati. Nakangiti siya habang sinasabi sa bastardo na siya ang pangatlong taong tinanong niya, at ipinaliwanag niya na sinabi ng dalawang naunang taong tinanong niya na wala silang alam, habang ipinapakita niya ang kanyang duguan na brass knuckle. Umatake ang malaking bastardo kay Kang Chung-sang pero madali niya itong nahuli at natatawa lamang habang sinusuntok ang mukha nito. Nang makita na ang malaking bastardo ay nasa bingit na ng kamatayan, ang maliit na bastardo ay gumambala at lumuhod at nagmamakaawa sa kanyang buhay, na sinasabi na alam niya kung sino ang gumawa nito. Inawi ni Kang ang kanyang buhok at sa isang pagkabaliw ng ngiti ay sinabi niya sa kanyang grupo, na ang pagbugbog sa kanila ay haantong sa isang magandang bagay. Ang eksena ay bumalik kay Sangwoo at sa kanyang mga clone na naglalakad patungo sa kung saan nawala ang team ni Mr. Park. Nagkomento si Sangwoo na medyo kakaiba ito at wala silang makitang halimaw, ngunit maraming bangkay sa paligid. Sinabi ni Sangwoo sa kanyang mga clone na maghanap ng anumang bakas ng labanan o ng mga pag-atake sa paligid, ngunit biglang sinaksak ng isa sa kanyang mga clone ang isang bagay na malapit kay Sangwoo. Isang halimaw ang lumitaw sa tabi ni Sangwoo at gumamit pala ito ng invisibility skill sa pagtatangkang tambangan siya. Sa kabutihang palad, ang isa sa mga clone ni Sangwoo ay nakabantay sa tamang oras upang iligtas siya mula sa tiyak na kamatayan. Libu-libong mga halimaw ang lumabas ng sabay-sabay at nagpatuloy sa pag-atake kay Sangwoo at sa kanyang mga clone. Sila ay lumaban sa mga halimaw, at si Sangwoo ay namangha sa kanyang mga clone na nakakalaban sa mga hindi nakikitang halimaw. Dahil hindi niya kayang labanan ang mga halimaw mismo, hinayaan niya muna ang kanyang clone na pumalit at iniisip niya na siya ay kulang pa sa kapangyarihan. Ang eksena ay lumipat sa loob ng sub-dimension kung saan ang team captain ng Kenneth Guild at ang kanyang team ay na-trap. Nakikita silang walang pag-asa sa kanilang mga mata at iniisip kung may darating na rescue team para sa kanila ngayon. Napakatagal na nila kaya hindi na niya masabi sa grupo na magkakaroon pa ng pag-asa. Habang tumitingin siya sa labas para sa kanyang pang-araw-araw na pagsusuri, binuksan niya ang isang maliit na bintana para makakita, at laking gulat niya nang marinig ang labanan sa labas. Samantala, nilalabanan ni Sangwoo at ng kanyang mga clone ang kawan ng mga halimaw, ngunit ang kanyang mga clone ay nagtamo ng maraming maliliit na pinsala, at ito ay nagsisimula ng maging mahirap. Nakita niya ang isang sub-dimension window na nabubuo sa harap nila, at sa medyo nahihirapan na sila sa mga halimaw,
inutusan niya ang kanyang mga clone na pumunta sa subdimension. Ang team captain sa kabilang panig ng subdimension ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, at ipinaalam niya sa kanyang team ang tungkol sa paparating na grupo, na nag-udyok sa kanilang lahat na makita ang isang hindi makapaniwalang bagay. Nakita nila si Sang-woo at ang kanyang mga clone na tumatakbo ng buong bilis sa subdimension, at lahat sila ay nataranta habang nasa likuran nito ang lahat ng mga halimaw. Habang tumatakbo si Sang-woo para sa kanyang buhay, buong pagmamalaki niyang ibinalita na siya ay naririto upang iligtas sila, kaya nakiusap siyang iligtas muna siya. Nang malaman ito, lahat sila ay sumuporta sa kanya at ginamit ang kanilang iba't ibang kapangyarihan upang ligtas na dalhin si Sang-woo sa subdimension. Si Sang-woo ay napabuntong hininga, at nagpasalamat sa kanilang pagligtas sa kanya at ipinahayag na siya ang rescue team na ipinadala ni Mr. Park. Ang buong team ay mukhang hindi makapaniwala, na nakikita kung paano ipinadala ni Park ang baguhan na taong ito. Nagtanong sila sa kanya ng maraming tanong at nagtatanong tungkol sa nakasalamin nilang kasama na halos mamatay na sa nakaraang sitwasyon, at sumagot si Sang-woo na maayos na siya, ngunit hindi pa siya nagigising. Bago sila magtanong ulit, sinabi niya sa kanila na kailangan nilang umalis muna dito ngayon at gamitin nila ang mga teleportation scroll para makabalik na sila. Ngunit sa halip na maging masaya, lahat sila ay diretso ang mga tingin, at ang team captain, na nakayuko, ay nakiusap kay Sang-woo na tulungan sila sa huling pagkakataon. Ipinaliwanag nila na ang isa sa kanilang mga kasamahan sa team ay namatay sa panahon ng misyon, at hindi nila kayang iwan ang kanyang katawan sa dungeon. Tinanong ni Sang-woo kung ano ang nangyari, at ipinaliwanag nila na sila ay tinambangan ng parehong mga halimaw na kinaharap ni Sang-woo kanina, at ang kanilang kasamahan na nagkataon na kanilang manggagamot ay unang inatake, na nag-udyok sa kanila na magpanik at magtago sa subdimension. Ngunit sa kasamaang palad, ang isa sa mga hindi nakikitang halimaw ay nakapasok at sinaksak ang nakasalamin na lalaki, na ipinapaliwanag kung bakit siya ay nasa bingit ng kamatayan noon. Nagtanong si Sang-woo kung nasaan ang bangkay, at nalaman na nasa malayo ang katawan nito, at kakailanganin nilang labanan muli ang mga halimaw na iyon upang makuha ito. Nang makita kung paano silang lahat ay naghintay sa 6 na buwan sa subdimension upang makuha ang bangkay ng kanilang namatay na kasamahan sa team, ngumiti si Sang-woo at pumayag na tumulong, pero sa dalawang kondisyon. Ipinaliwanag niya na ang nakatalaga sa kanya ay ang partikular na pagsagip sa kanila. Kung nakikita niya ang sitwasyon na walang pag-asa na makuha ang bangkay, sila ay babalik na, at pangalawa, gusto niya na ang kanyang mga clone ang mismong mag-manage dito. Ang lahat ng miyembro ng team ay hindi sumasang-ayon at itinuturing na ito ay talagang mapanganib, at iginigiit na tutulong sila. Pero ipinaliwanag ni Sang-woo na hindi tunay na mga tao ang nasa harap nila, kundi sila ang kanyang mga clone. Lumipat ang eksena sa opisina ni Mr. Kang, kung saan isang nakakatakot na eksena ang tumambad. Ang vice leader ng Silver Moon Guild ay nakikitang binubugbog si Mr. Kang para sa impormasyon. Hinihiling niyang malaman kung sino ang taong kumuha ng kanilang mga produkto, at siya ay patuloy na hinahawakan ang braso ni Kang. Nang gagalaiti si Mr. Kang sa kanyang mga ngipin at sinabihan siyang umalis, pero binali ng vice leader ang braso ni Mr. Kang, dahilan upang mapasigaw siya sa sobrang sakit. Ang isa sa kanyang mga tauhan ay hamarang at ipinakita sa kanya ang isang dokumento, na nakita na nila ngayon ang tungkol sa taong hinahanap niya. Ang dokumentong ito ay pinapakita si Sang-woo kasama ang lahat ng kanyang buong impormasyon. Nakangiti siya habang inutusan ang kanyang mga tauhan na pumunta sa address na nakalagay dito. Ano ang mangyayari kay Sang-woo, at makakabalik pa bang buhay ang team ni Mr. Park? Malalaman natin muli sa susunod na yugto.